Yo guys, dito tayo ngayon sa isang way ko para makita ninyo paano ako naghahanap ng inspiration sa mga websites online. Okay? So, nagpa-process yung utak na. Okay, wait lang. Hinahanap ko pa yung tab. Yan, there you go. Ito yung tab na nakita natin kasi ngayon nagbibuild ako ng para sa isang cleaning services. Pero kung makikita mo dito, sa unang lapag natin dito sa Mary Maids, halimbawa galing ka sa Canva. Halimbawa lang. Yan, galing ka Canva. Tapos pumunta ka rito. Malalaman mo ba na ito ay isang cleaning service? Sa unang tingin? So, if your answer is no, because hindi talaga. Makita mo. Ano yung unang makita? Mary Maids. Hindi mo gets ano yung para saan yung mismong logo nila. Ano ibig sabihin? Tapos lahat small Mary. Mary masayang maid. So, parang ganon. May nagpapakot, may cleaning service dito, pero hindi siya yung agad mong nakita. Ang una mo nakita yung family masaya na may aso, na may bata. Tapos exceptional home cleaning services. Una yung image, sumunod to. So, nung nakita mo cleaning services, oo nga, cleaning services. Ay, may cleaning services. Pero hindi yun agad yung unang pumasok sa'yo. Okay, so possibly, ako yung una kong tingin, ang sabi ko, naku, ano ba to? Anong website to? So yun agad pumasok sa isip ko. Pero ayun lang, kapag nagbi-build kayo ng hero page o yung home page, yung pinakaunang lalandingan ng mga clients, yung mga leads ng clients ninyo, dapat alam agad sa unang tingin palang kita na nila ano yung para sa new service. Ito, pakita ko yung binibuild ko. Ito, for example, ayan. Makita niyo yung background, naglilinis. So, alam mo agad na naglilinis yung service na binibigay na ito. Okay, kasi ito naglagay pa muna ako ng mga pang wireframing ko, yan. Yan. Kung ano yung mga gusto kong ilagay. Naghahanap kasi ako ano yung mga magaganda dito. Pero nakita ko tong website na to, Mary Maids, hindi siya ganun nagbigay agad ng message kung para saan. Kasi ang nakita ko, masayang family. Okay? So maganda, may call to action, free quote, wire hire us, ayan. Tapos nag-scroll down ako konti. Ito ulit. Una kasi nung nakita ko to, hindi ko nabasa tong cleaning service. To be honest, hindi ko nabasa yan. Ang nakita ko ito, mas nakita ko pa to compared dun sa cleaning service na yan. Tapos, ang ginawa ko, nag-scroll ako. Sabi ko, anong connect ng image? Kasi, hindi mo naman babasahin to eh. Let's be honest, no? Hindi natin babasahin yan. Yung ganyan kahaba, hindi natin babasahin. Babasahin natin yan, life made possible with Mary Maids. So, anong ibig sabihin ng Mary Maids? Tinutulungan niya ba yung bata magbasa? Ano ba to? Tutor sa bata? Okay, parang ganun. Anong connect netong image na to doon sa service na binibigay mo? Okay, next. Ito, nag-scroll ako ulit. Clean, tailored to your lifestyle. Okay? So, wala pa rin. Hindi mo pa rin gets na cleaning services sila. Not until nabasa mo yon. Tapos, nakita ko yung image. Ano yung ginagawa? Ay, nagbabasa ulit. So, ibig sabihin, paano to tutor? Tama ba tong website na pinuntahan ko? Kasi naghanap nga ako ng magbibigay sa akin ng idea para saan yung mga cleaning services, ano yung mga website na papakita. So, ayan. Ito yung isa sa pwede nating example na I can say na hindi relative yung mga images na nilagay niya. Sa una, etong image na background, etong image dito, etong image na. Yung first three. So, anong gagawin ng mga leads? May malitong napuntahan ko. Parang ganun. Possible, di ba? Not until, nag-scroll ko sa baba. Uy, ayan. May naglilinis. Tapos, we promise you, you'll love our exceptional clean. Pero, anong nangyari? Wala na. Na-lost mo na dito pa lang. Na-lost mo na yung lead mo. So, possibly, pag may idea ka kung ano yung pupuntahan mo, pwede. Pero yung unang landing page, yung unang landing mo, yun yung medyo mahalaga eh. Okay? So, meron namang ayan, personalized screen. Pero kasi, ang mga tao, pag pumupunta sila dun sa mismong pinaka-idea nila about website, ang una nilang ine-expect, ano yung may bibigay nito sa akin. So, according sa pag-aaral, kung di ako nagkakamali sa number no, there's about 57% ng oras ng mga leads na pumupunta sa website mo. Ito ang unang tinitingnan. Itong pinaka-page na to. Nandyan nauubos yung oras. Yung 57% ng oras nila sa pag-visit ng website mo, ito yung una nila nakikita. Ngayon, kung hindi nila naiintindihan ko para saan yan, wala na agad. X na. Okay? Tapos nag-scroll ka pa, hindi pa to nakatulong na image. Ito hindi rin nakatulong. O, di ba parang ano yung relative? Tapos dito, tinago niya pa sa slider yung
Ah, hindi mo alam ano ba 'to, testimonial, reviews, o 'di ba? So hindi ka kasi pipindot dito eh. Let's be honest. Kapag nag-visit ka dito, hindi mo pipindutin 'to. Kaya isa sa mga way para kapag nagde-design kayo ng mga possibly website, wag niyong i-ano 'to. Wag niyo wag niyong gamitin 'tong slider na 'to kasi additional work, additional pindot. Kung gano'n siya kahalaga, ilabas mo. Kung gano'n siya kahalaga, dapat nakikita agad ng mga leads ng mga pumupunta dun sa mismong website mo. Ayan, nakita mo na. Dito, pagpunta ko pa lang dito sa dalawang page na to, sa ako nakita, okay, pang cleaning siya. Okay? Kaso lang, ang isa sa issue dito, isa sa natutunan ko, pangit yung nagse-center ka. Tapos tingnan mo, makita mo, hindi nagbibigay ng hierarchy yung ating text itong subheading at saka itong paragraph dito sa baba. Meron ka dito ano eh, may header 1, H1, ito H2, tapos ito dapat paragraph to eh. Pero kung makita mo, walang difference. Same yung kulay, almost same yung size. May hover effect. Pero sa unang tingin, pag hindi ka nag-hover, yung mata mo, parang hindi mo alam ano una mong babasahin. So, dapat may hierarchy ka. Ano pa? Yeah, that's good, it's good. Okay, award winning. Okay, good. Pero again, guys, ayun, medyo may mga kailangan tayo matutunan and I hope meron kayong nagets at meron kayong ano to, natutunan at may apply doon sa inyong mga website na i-build. Kasi guys, mga clients ngayon sa GHL nagpapabuild na rin ng website. And sa pagbibuild ng website sa GHL, napakadali pero yung madali na yon sana i-take advantage natin. Aralin natin yung mga basics at saka mga principle na pwede natin may apply para mas maganda yung maging result. Okay? So, pag natapos ko to, papakita ko rin sa inyo ano yung magiging result. Okay? Hindi pa yan, ano pa lang yan, nakalapag pa lang, hindi pa siya ready. Pero don't worry, pag natapos to, papakita ko sa inyo to. Okay? O, yun lang. Goodbye.